Hi everyone! Pagod na ba kayo? Ako honestly, yes. Habang ni-record ko tong episode na to, I feel tired but also very excited. Hindi naman porket pagod ka, magsistop ka na in life, 'di ba? But aaminin ko, there are so many things ako mismo yung ayoko na gawin. Parang nauumay na ako sa sarili kong habits. Konti lang naman yung mga bad habits ko. Hindi naman ako yung parang pariwara na tao. Hindi naman. Pero ako mismo, ang daming bagay. Gusto ko na i-unlearn this 2025. So, quick life update lang. Since November, actually since October pa to, I've been sharing sa social media platforms ko na sobrang pagod ako. Hindi ko alam ano yung root cause. Parang mentally, emotionally, physically as well, pero financially hindi. O, di ba? Yun yung best part. Dapat di tayo pwede mapagod na financially. So, I was in Croatia. Parang pagod na pagod ako. Parang sobrang lungkot ko. Hindi ko alam. So, I was like that for almost a month. Usually, di ako ganun eh. Usually, pag nasa sad ako or pagod ako, parang next day okay na ako. Yun pala, nasanay lang ako takpan yung feelings ko and emotions ko. Alam niyo yun, parang ni-train mo na yung sarili mo, kailangan mo gumising masaya. Kailangan mo gumising positive. Kailangan mo gumising malakas ka, strong ka, independent ka. So parang no October, parang bigla na lang, wala na ako na-feel. I felt so parang numb, parang ganon. So even I was traveling to all these new places, parang hindi na like before. Pero unti-unti nag-recover ako. That's why, hindi ako nag-travel kahit saan itong November, December, even January, wala. Babalik lang ako na Madrid. For today's episode, we're gonna talk about the things that I want to unlearn, that you can also unlearn for 2025. Kasi ako umay na ako. Naniniwala din ako, walang tao magbabago pag ayaw nila. Wala kayo mababago kahit ano sa ibang tao pag ayaw nila magbago. It starts within. Sila dapat may gusto baguhin yung self nila. So here are my top 5 things na ayoko na. First is, I've been talking about this, hustle culture. Actually, marami nagtatanong sa akin, bakit ka, Angeli, lumipat ng Spain? Eh, ang ganda-ganda na nabuhay mo sa Philippines, di ba? Parang strong, independent woman. Ang dami ko na talagang engagements with brands, tapos yung mga talks, but I chose to leave. Kasi nga, ayoko na lumaban, ayoko na makipagsabayan kahit kanino. Yung lagi kami pinapatunayan, yung kailangan everyday, parang kailangan lumaban ka sa ganito, napagod na ako. That's why I started to seek parang early retirement. Though OA yung term na yung early retirement, kasi parang 33 pa lang naman ako. So siguro more of slow life. Diba? Medyo hindi ko siya kaya gawin. Isa yun sa mga struggles ko. I can't just sit down with myself. Feeling ko yun din yung naging dahilan kung bakit noong October, parang bigla na lang ako namulat na, oh my God, I am looking at myself for the first time as a human being. Marunong na ako magsabi sa sarili ko, Angeli, pagod ka na. Kasi nga, yung 80% ng workload ko parang nawala. Parang naka-delegate na. Doon ko natutunan na pala, ang dami palang emotions sa buhay. Hindi lang happy and sad. Hindi lang yun. Dami. Scared ka, in awe ka, excited ka. Diba? Ang daming emotions. In fact, I've been going to therapy for the last 2 years and I'm so proud of that. Yes, you can seek therapy no matter how good you are at your job, how good your family life is. Wala siyang limitations. Anyone is open to do therapy. Kasi yun yung way para maging emotional intelligent pa tayo. Very important yun eh. Kasi imagine niyo kung hindi kayo intelligent emotionally, parang kahit ano itapon sa inyo ng mga tao, di nyo siya naintindihan. So, I've experienced that a lot na I try to tell people na parang nahihirapan na ako, their actions are not helping me grow, pero dahil walang emotional intelligence yung mga tao, parang di nila kaya saluhin. For example, kunyari may boyfriend kayo or girlfriend, lagi yung sinasabi yung actions nila are hurting you, ganyan, tapos parang di nila kayo naiintindihan. So, it boils down to emotional intelligence. Yun pala ang wala sobrang daming tao. That's why I decided to seek therapy. Kaya yun, moving to Madrid helped me realize there is life. There is life outside our jobs, titles, or kung ano man yung meron tayo sa buhay na work parang professionally.
there's life. Pwede natin i-build na personal life. So that's what I want to build in 2025. Ngayon ko lang nakikita, di pala ako marunong maglinis ng bahay noon bago ako lumipat ng Spain. Di ako marunong magluto. Di ako marunong mag-steam. Wala akong alam gawin. Marunong lang ako kumita ng pera. So ngayon, lumipat na ako doon. Parang hindi ko naman masasabi marunong na ako lahat. Kaya ko na alagaan yung sarili ko. Kaya ko na maglaba. Parang kumbaga, if ever na magkaroon ako ng partner soon, kaya ko na. That's why i-unlearn ko na more na life is not just about my work. Na-start ko na yung journey na yon, pero ngayon parang ipapolish ko lang siya. Second naman na gusto ko i-unlearn this year is perfectionism. Sometimes, ganun ako. Kasi yung work ko medyo nakakatakot eh. Imagine niyo parang we provide luxury experiences sa clients and they pay us 7 digits. Kaya parang ngayon, meron ako isang client nasa Dubai, VIP client namin yun. So, nakita ko yung self ko, gising ako hanggang 2 in the morning. Kasi Dubai time, di ba? Nakatingin lang ako sa cellphone ko kasi gusto ko i-perfect yung trip nila. So the thing kasi with luxury service is they expect you to change things even last minute. Parang magician ka. So parang ganun ako sa business ko. Kahit gusto nila umalis bukas, kahit Christmas Eve yan, kailangan ko yung gawa ng paraan. Siyempre, gusto mo kumita ng pera, gusto mo pa rin gawing perfect. Then na-realize ko na habang tumatanda na ako, tumatanggi na ako. I'm so sorry, I cannot do this. Dati kasi pinipilit ko eh. Kahit at the cost of my health, alam niyo yun, parang bonding time with my family, parang gagawin ko talaga siya. Ngayon, hindi na ako ganon. Parang nakita nga ako ng teammates ko, yung tumawag yung client, umupo na lang ako sa sahig, kinakausap ko na lang sila. Though ang maganda naman ngayon, di na ako masyadong anxious. Kasi parang nasanay na din ako. But andun pa rin yung parang gusto ko i-perfect lahat. Minsan, nasistress ako sa mga ka-workmates ko na bakit hindi nila kaya ibigay yung paano ako magbigay. Tapos natuto na ako in time. Ako kasi yung may-ari eh. I can't expect my employees to work like me. Kasi syempre, hindi naman sa kanila yung business at the end of the day. It's mine. I will always probably exert more, diba? Put more effort. Natuto na ako doon na parang, okay, it's the holidays. I will control myself to not text them unless it's super emergency. Kasi parang maturity mo yun as a business person na you finally understand na para di ka ma-frustrate, tanggapin mo na hindi mo mapaperfect yung process. Any process. Sa business, di ba? Sa life as well, di natin mapaperfect yung process. Yun nga lang, ang pwede lang natin gawin is mag-revisit and mag-improve, mag-innovate. So that's one thing, iiwan ko na. Na-start ko na yung journey na yun when I start to delegate. Ngayon talaga, iiwan ko na siya. I've delegated a lot of my work na honestly. Ngayon, minsan I find myself na parang wala na akong ginagawa, which is nakakatakot siya. Imagine niyo, I built Access Travel all by myself. Tapos biglang nagising ako, parang konting-konti na lang yung trabaho na ginagawa ko. So siguro, yun din yung naging cause ng burnout ko. Sanay ako laging may ginagawa. Ngayon kasi parang harvest season ko na. Hindi ako marunong. Kasi never nagkaroon sa bucket list ko na one day pala, i-delegate ko si Access Travel sa teammates ko. So parang dapat pala pag entrepreneur ka, though just in my case, ngayon, pag gumawa ako ng goals ko, ilalagay ko na doon, 10 years from now, 13 years from now, I have to let go of my business. So yun yung natutunan ko, na kailangan ko na i-unlearn na, oh, I'm gonna grow old running my Access Travel. I'm gonna parang do everything. Di pala ganun yun. So next naman is, the third one is toxic positivity. I'm not saying na di ko siya ginawa. Probably ginawa ko din siya. For me, my personal definition of toxic positivity is, dati hindi ko alam yung mga emotions. Parang ano lang ako, happy, sad. That's it. Yun lang nararamdaman ko. Then hindi na, after doing therapy for almost 2 years with my therapist Anna in Madrid, na-realize ko, ang dami palang emotions. Ang dami. Dati parang ano lang ako eh, nag-start ako ng therapy with her. Yun lang sinabi ko, oh, I'm happy today. Or I'm sad. Extreme pala yun. It's either this or that. Hindi pala ganun yun. Pwede ka pala nasa gitna lang. Pwede rin pala yung happy and sad ka both at the same time. So yun yung natutunan ko sa pagte-therapy. And natutunan ko rin na parang yung emotions pala natin, dapat pinapakiramdaman natin. Hindi siya yung parang dapat hino-hold natin, lalo na for women. Isa pa natutunan ko sa therapy ko is, kaya pala babae yung prone sa autoimmune na diseases. Kasi yung babae yung mahilig magkimkim, di ba? Parang, oh, strong ako, kaya ko to para sa pamilya ko, kaya ko to para sa asawa ko, or anak ko, ganyan.
Hindi pala dapat yun ganun. Kaya may mga minsan misconception tayo na pag nagagalit, parang pangit na emotion yun. Dapat feel din natin siya. Pag galit ka, you have to also parang let it out. Hindi pwede yung parang negative siya. Hindi kasi kaya ka nagagalit pag may nagsistep sa boundaries mo, di ba? The perfect way to be mad is you need to learn how to get mad respectfully. Pwede pala tayong magalit, sabi ng therapist ko. Kasi emotion yun na dapat natin na-feel. Hindi pwede, lagi ka lang masaya. Tatanggapin mo na lang lahat. So, number 4 is fear of starting over. Maraming takot dito. Kasagsagan ng COVID, I decided to live my life and start over in Spain. So, mag-4 years na ako nakatira doon. And ang masasabi ko is, best decision of my life. Mahirap siya. I felt very lonely. May mga days na parang sabi ko, give up ko na to. Balik na ako ng Philippines. Ano ba ginagawa ko dito? Meron naman ako lahat doon. Tapos, yun pala, sinabi ko din sa therapist ko kay Ana, when I'm here, my life is so privileged. Of course, I need to be honest, di ba? Alam ko naman yung mga privileges ko as a person. And di naman ako magpapanggap na wala ako. Of course, I'm very, very privileged here. Kung gusto ko lang, wala na akong gagalawin. Nagagawa na yung lahat ng bagay. But completely opposite ako sa Spain. I'm no one in Spain. Nobody knows me. Isa din yung naging isa sa mga challenges ko na parang hindi ko alam I'm no one ba? Or I'm someone? Kasi diba dito, dahil sa Access Travel, nakikilala na ako ng mga tao. Kahit hindi ko gusto na tratuhin ako na special, unintentionally, for me, nangyayari na yun. Then, I just realized I can have both worlds. Hindi ko kailangan mamili ng isa lang. I can be someone here because of my business. Hard work ko naman yun. Pinaghirapan ko naman yun for 13 years. I can also be no one in Spain. Fun din siya. Yung wala kang iniisip may nakatingin sa'yo, di ka naiilang, ano ka lang, free person, ganon. So now, this year, I will learn to love my both lives. Hindi yung parang isa lang. And last one is, favorite ko to. Success should be yours. You should define your own success, di ba? Parang, ang dami tao nagsabi sa akin nun, Angeli, malalaos ka pag umalis ka. Or Angeli, nalaos ka na. Hindi naman yun yung definition ko ng success. Honestly, definition ko ng success, pera. Gusto ko lang kumita ng pera, yun lang. And I also tell this to a lot of people on social media, lalo na pag nag-live ako sa TikTok. Ayoko sumikat. Ayoko yung mga ganun. Kaya hindi ako sumali ng beauty pageants kahit pinilit ako ng mga tao nun. Because hindi yun yung definition ko ng success. My definition of success is 5 araw lang ako mag-work sa isang buwan. Yun nakikita ko yung mga teammates ko. Bukod doon, I'm free. Do things because you want to. Buy things because you want to. Hindi yung dahil nakita mo dito, nakita mo doon. Okay lang naman, syempre, mag-follow ng mga tao. Kanya-kanya tayo ng idol, di ba? But learn to have self-identity. Learn to describe what you want for yourself. Syempre, mahirap yan pag bata tayo. But habang tumatanda tayo, natututo tayo niyan, di ba? Use people's stories to carve your own journey. When success is yours, even maliit lang siya, it feels so good. It feels so peaceful and you trust the process more. And now, hindi ko naman masasabi na 100% alam ko na ano gusto ko mangyari. Pwede naman siya magbago. But more or less, I am quite sure na what I want in my life. So that's also the lesson I want you to guys get from this episode na kahit define nyo lang what you want to do this year. So my personal strategy for this year is I have 3 goals lang. Sinabi ko din to sa mga TikTok lives ko. I'm gonna share here so you can also create yours. First is, I'm ready to have a partner, like serious one. The next is, medyo superficial. Siyempre, kasama yun, di ba? Kailangan fun ng life natin. Gusto ko i-decrease yung body fat ko na 14%. Parang ganado pa rin ako mag-workout, di ba? Siyempre, we don't take life too seriously. Kailangan may superficial goals pa din tayo. Hindi puro self-improvement lang. Parang boring naman. And next one naman is, I want to buy more properties. Yun, serious one yun, di ba? So, under nun, maglagay kayo ng why and how. So, yung why ko, sa number 1, ready na ako magka-partner is because I've enjoyed my single life way too much. Way too much na yung pagka-enjoy ko. Ngayon ready na ako i-share yun with someone. Dun sa workout naman, I'm just a fitness girly. I really enjoy fitness and I still want to enjoy the sports that I do. So parang na-build ko na yung body ko. For my health din yun, di ba?
So lastly, buy more real estate or properties. It's because parang feeling ko tumatanda na ako. Di ko na nahanap yung joy sa mga material things. Gusto ko na ng mga lupain, o di ba, mga hasyendera, yung mga peg ko, ganyan. Yun na yung pinapangarap ko for myself. Yung next naman is parang how. Kayo na magsasabi how nyo gagawin kasi depende yan sa goal nyo, di ba? So I think that's all for today's episode. Let me know what are your goals for 2025 and make sure to write down yung why and how nyo. Para every time na maligaw kayo, babalikan nyo yung why nyo. Kasi it's very important for you to always go to your why. Kasi that will keep you going even sa darkest days nyo. That's all for today. Thank you for listening. Don't forget to, and watching, kasi video podcast na nga pala ito. So please don't forget to follow us on our social media platforms, especially on Instagram, Life in Progress PH. My TikTok is Angeli Dub. And you can now watch this episode on my YouTube, Angeli Dub. That's all, guys. Bye!